Pagka pangtindahan yung gagamitin natin refrigerator, is bilhin natin yung direct cooling. Ito yung manual defrosting na tinatawag. So ito yung kumakapal yung yelo dun sa ating freezer. Hello mga ka-TV! Kamusta kayong lahat? Welcome back na naman dito sa J4 TV. Panibago na naman na tanong, panibagong sagot na naman ang ating gagawin. Sa video na ito is magsasagot tayo ng mga tanong mula ito sa ating mga subscriber dito sa ating YouTube channel. Kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napadpad dito sa channel na to at gusto mo yung mga tutorial about sa inyong mga appliances, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. Weekly and daily po ako nag-upload ng mga new videos about sa ating mga appliances. So wag na natin itong patagalin guys. Punta naman tayo sa last natin na tanong dito. Wala ito kay Edgardo. Sabi niya, Sir, ilang oras ba mag-ice ang direct cooling? Kasi ang tagal tong sa akin. Kabibili lang ng ref. Tas ano dapat ang number gamitin sa ref? Sa tindahan kasi ito. Thank you. Shout out sa iyo, Edgardo, sa pagtanong at pag-comment din dito sa ating channel. Tinatanong niya is, meron daw siyang refrigerator pero ang tagal daw makagawa ng ice na pangbenta niya. So, pangtindahan niya daw kasi yung refrigerator na yon. Ang tanong ko sa iyo, Sir Edgardo, is ano ba yung ginagamit mong refrigerator ngayon? So, meron kasing dalawang klase ng refrigerator na ginagamit natin sa ating bahay at pangtindahan. So, isang pagkakamali lang yan is pwedeng makaapekto ito sa ating business or yung sa ating tindahan. So, ito yung tinatawag natin na direct cooling na refrigerator. At ito yung no-frost na refrigerator. So, i-discuss natin itong dalawa na to dahil alam ko na maraming gustong bumili ng refrigerator na pangtindahan. Pagka pangtindahan yung gagamitin natin refrigerator, is bilhin natin yung direct cooling. Ito yung manual defrosting na tinatawag. So, ito yung kumakapal yung yelo dun sa ating freezer. So, ito yung mabilis na panggawa ng yelo. At the same time, ito talaga yung nire-recommend na pangtindahan natin or pang sari-sari store natin. So, pwede ka maglagay ng frozen goods, pwede ka maglagay ng mga yelo, pwede ka maglagay ng mga ice candy na ibebenta. Dahil nga, kumakapal yung yelo kahit mag-brown out man siya ng 6 hours, hindi ka agad nawawala yung yelo dito sa pagitan ng ating freezer. Pero pag ang nabili mo, Sir Edgardo, is no frost, yan po yung problema. Kaya tinawag siya na no frost, automatic na nagdi-defrost yan. Pagka nag-defrost yan, namamatay ng kusa yung ating no-frost na refrigerator. So, anong mangyayari pag nag-defrost? Matutunaw yung mga yelo na nagawa niya dun sa loob ng ating refrigerator. So, hindi kasi hinahayaan ng no-frost na may kakapal na yelo dun sa kanyang freezer. Dahil ang no-frost is hangin lang yung nagpapalabig dyan. Meron kasing motor fan dun sa loob ng ating freezer na umiikot yun para magpalamig dun sa mga nilalagay natin. Paano ba natin malalaman kung no-frost or direct cooling? So, ang no-frost kasi guys, meron mga butas-butas sa loob ng ating freezer na plastic. Yung mga butas na yon, yun yung labasan ng hangin papunta dun sa mga nilalagay natin dun sa ating freezer. So, pag ito yung nabili mo, Sir Edgardo, ito yung no-frost na refrigerator, medyo matagal talaga siya. Minsan umaabot ng 2 days, 3 days bago makabuo ng yelo na ibebenta natin. Kaya hindi po advisable na gagamitin nating pangtindahan. Sir Edgardo, i-check mo na ngayon kung direct cooling. So isa pa, halimbawa direct cooling yung refrigerator mo, Sir Edgardo, hindi naman no frost. I-check mo yung thermostat. I-check mo yung settings ng lamig or yung temperature. Mamaya nakalagay lang pala sa low or sa number 1. Matagal talaga na magpalamig. Dahil direct cooling siya, mas maganda na medyo nakataas yung thermostat natin para mabilis niyang mapalamig at mapatigas yung mga yelo. Pagka nakataas pa rin at hindi masyadong lumalamig yung ating refrigerator, i-report nyo dun sa binilhan nyo para ma-check ng technician, may i-demo sa inyo ulit kung ano yung kailangan nating gawin para mabilis na makabuo ng yelo yung ating refrigerator. Mamaya defective pala or barado na yung system, mga ganon, kaya hindi siya masyadong nagyelo at hindi masyadong lumalamig yung ating freezer. So ayun lang guys, sana meron na naman kayong napulot na aral at konting tips dito sa ating channel or sa video na to. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. Kung ikaw ay may mga katanungan din about sa inyong mga appliances, mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko at alam ko na sagutin yung tanong na yon, isgawan ko din ng video na tulad nito. So kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like
I-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na may problema sa ganitong problema ng kanilang mga refrigerator or mga appliances nila. Maraming salamat guys at natapos mo na naman itong video na to. Mag-iingat tayo palagi. God bless. Peace out.